kandidato ay bumubuo ng sarili nilang mga network imbes na umasa sa kanilang partido. Ang resulta, mahina ang loyalty ng mga politiko sa partido nila at kapag tapos Yun. na ang eleksyon, karamihan ay lumilipat sa partido ng mga nananalong presidente. We see that very often here in our political setup in the Philippines, 'di ba? And like I said kanina, yung affiliation sa mga political parties, since they are not ideologically based, nothing will alienate you sa isang partido kung basta ka na lang lilipat. Kasi wala nga kayong unifying ideology. First topic natin ngayon ay tungkol dito sa isang influencer na ito. Hindi pa siya ganun kalaking influencer, but I have seen her stuff, her content, and a lot of the things that she's saying are very similar to the things that I've been talking about when I talk about political ideologies on this channel over the years. Okay, and I'm very happy to see her. Nika Gadi ang pangalan niya, nandito siya sa Instagram. Okay, and her content talks about political ideology and philosophy at times, and mga political science stuff yung mga nakalagay doon, which are rarely discussed here in the Philippine social media. Okay, sometimes it gets discussed, pero rarely that it gets elaborated, 'di ba? And she is one of the, actually siya pa nga lang yung nakikita ko talaga na nag-e-explain kung ano yung mga political science stuff na yan. I think her main idea dito sa kanyang content na ginagawa is her idea about crayon box politics. Okay? Crayon box politics, yun yung term na ginagamit niya. I don't know if she coined that term or she read it somewhere, but that's how she describes the political system here in the Philippines. So, kaya gusto kong maging guest sa podcast itong si Nika eh. So, Nika, pag sakaling mapanood mo to, nag-message na ako sa Instagram mo, sa TikTok, at saka sa Facebook. Yun nga lang, it seems like she's not checking her DMs. Wala naman ako makitang email nitong si Nika. I don't know, maybe she's getting harassed dun sa mga DMs kaya hindi na niya pinapansin, but hopefully makarating ito sa kanya some way, somehow, 'di ba? And yun nga yung sinasabi niya, yung crayon box politics. Kasi dito sa Pilipinas, madaming mga colors ang bawat partido, bawat politiko. Merong red, merong yellow, 'di ba? Nagkaroon pa ng pink, 'di ba? Meron pang, di ko na alam yung iba masyado eh. I suppose meron ding blue. Masyado madaming kulay that it would resemble a box of crayons. Okay? Unlike dun sa lagi nating pinagkukumparahan, like in the US, red and blue lang dun predominantly. Yung iba hindi pa ganun kalaki para i-consider. Like mga independents, mga libertarians, 'di ba, mga ganun. Pero as for now, Republicans and Democrats pa lang yung pinakamalakas sa US politics. And it's not perfect, but I think it has a lot of advantages compared dito sa atin na pagkarami-rami ng mga partido, 'di ba? At saka yung affiliations are very yung affiliations ng mga politiko dito sa mga partido ito are very shaky. Kumbaga it can break at any moment with zero
to minimal repercussions. Okay? So, eto, panoorin natin yung isang video ni Nika Gadi. Okay? And madami na siyang mga videos dito. You can binge watch her stuff talking about a lot of expounding more on this idea of crayon box politics. Pero for now, let's talk about this particular video. Oy, JR Izu, what's up? Magandang hapon sa iyo. Okay, panoorin natin tong isa. Pinas na mas mahalaga ang pangalan at personalidad kaysa sa mga plataporma o partido ng ating mga kandidato. Pero alam mo ba na ang sistema ng ating eleksyon o kung paano tayo bumuboto sa balota ay ang rason dahil dito? Ayon kay Allen Hicken sa Strong Patronage Weak Parties, ito ay dahil gumagamit tayo ng sistema kung saan nananalo ang mga kandidato na may pinakamaraming boto, kahit konti lang ang laman. Wait, yung pati yung boses ko muffled, JR? Ayan, okay na daw. Okay, ulitin natin. Medyo na-distract ako sa comment. Okay. Ulitin natin. Ayan na naman eh. Kasi naman naka-mute yung default eh. Natin na sa Pilipinas na mas mahalaga ang pangalan at personalidad kaysa sa mga plataporma o partido ng ating mga kandidato. Pero alam mo ba na ang sistema ng ating eleksyon o kung paano tayo bumuboto sa balota ay ang rason dahil dito? Ayon kay Allen Hicken sa Strong Patronage Weak Parties, ito ay dahil gumagamit tayo ng sistema kung saan nananalo ang mga kandidato na may pinakamaraming boto, kahit konti lang ang laman. Dahil dito, ang mga Okay, so yung popular vote yun na tinatawag. So, tama nga naman yung kahit isa lang ang lamang mo doon sa kalaban mo sa election, panalo ka, 'di ba? Which is supposedly gano'n naman talaga dapat. Hindi ko alam kung meron palang problema doon. So, let's listen some more. kandidato ay bumubuo ng sarili nilang mga network imbes na umasa sa kanilang partido. Ang resulta, mahina ang loyalty ng mga politiko sa partido nila at kapag tapos Yun. na ang eleksyon, karamihan ay lumilipat sa partido ng mga nananalong presidente. Yon. So, we see that very often here in our political setup in the Philippines, 'di ba? And like I said kanina, yung affiliation sa mga political parties, since they are not ideologically based, nothing will alienate you sa isang partido kung basta ka na lang lilipat. Kasi wala nga kayong unifying ideology, 'di ba? Kasi let's say, kunyari, yun natin, wag muna politika, 'di ba? Let's say yung isang partido ay mga gulay, kunyari, gulay sila, 'di ba? Yung kabila ano bang pwede? Mga chocolate, 'di ba? So, pag yung chocolate biglang lumipat doon sa gulay, 'di ba? Halatang-halata na hindi ka kasali dito, ba't nandito ka? 'Di ba? So, kasi iba siya doon sa chocolate at saka ang gulay ay ibang-iba sa chocolate. The same thing with gulay, kung pupunta ka sa chocolate, weird ka doon, 'di ba? So gawin nating politics, political ideology based. So kung let's say liberal ka, dalawang sa US gawin natin. So yung isa liberal, yung isa conservative. So kung alam ng mga tao na ikaw ay isang conservative na tao, na politiko, 'di ba? Tapos bigla kang lilipat doon sa liberal, kukwestiyonin ka, bakit ka pupunta diyan? Hindi conservative ka eh. Yung mga policies na isinusulong mo pang conservative eh. Bakit nandiyan ka sa liberal? 'Di ba? Ba't nandiyan ka sa mga Democrats? 'Di ba? And vice versa. Kung gagawin din 'yun ng mga Democrats, pupunta sila bigla sa mga Republican, he or she is gonna stick out like a sore thumb, 'di ba?
Katulad ng isang gulay na pumunta sa mga chocolate at chocolate na pumunta sa gulay. Naman tayo sa chocolate at gulay. Anyway, so siguro naman malinaw na 'yon, 'di ba? Pero dahil walang gano'n, 'di ba? Dito sa kabila may mga gulay, may karne, merong chocolate, merong ano, wala silang unifying factor, gano'n sa atin eh. So, kahit yung gulay pumunta dun sa may mga chocolate at saka iba't iba, walang distinction. So, napakadali na walang repercussion, hindi ka kukwestiyonin. Kasi wala kayong pinagkaiba eh, 'di ba? Pare-parehas kayong magkakaiba, 'di ba? So hindi siya syempre kung let's say distinct yung yung gulay at chocolate lang talaga. So medyo mahihiya ka eh. Kung ikaw ay isang gulay, 'di ba? Teka ba, sasabihin nila eh. 'Di ba parang nakakahiya, parang kapalan ng muka para ipagsumiksik mo yung sarili mo doon sa kabilang side, 'di ba? Pero kung wala kayong unifying factor, wala 'yon. Kumbaga, ano ngayon 'di ba? Wala naman kayong hindi niyo man masasabi na hindi ako belong dito sa kabila. Kasi ganun nga yung nila yung sistema sa Pilipinas, hindi ideology based. Kumbaga, kung sino lang ang malakas, kung sino lang ang nasa posisyon, kung sino lang yung kaibigan mo, kung sino yung makakasundo mo, pwede kang sumama doon, welcome ka doon. Basta tatanggapin ka nila. Unless siguro meron kayong bad blood nung presidente nung or mapapakinabangan ka, 'di ba? O kung liability ka dito, 'di ba? Hindi maganda yung reputation mo. Doon ka lang hindi tatanggapin, 'di ba? Pero as long as they see that you will add value, then you will be accepted. More or less, 'di ba? Probably makukuha ka talaga. So, 'yun, tuloy natin tong video ni Nika. O ang rason kaya nakatuon ang mga politiko sa kanilang personal na interes at pangalan at hindi binibigyan ng pansin ang mga pangmatagalang solusyon sa mga problema ng bansa gamit ang programa ng partido nila. Yan yung mga partido. Hindi ko makita masyado. Una, Akbayan. Hindi ko mabasa tong iba. Liberal. Ito, LP. Partido, ano yan? Hindi ko makita. LDP. So, hindi mo actually yung Liberal Party lang ang medyo may ideology na na masasabi mo and pag tinignan mo pa yung mga kasali dito, parang ka pa parang sigurado ka ba na liberal to, 'di ba? Pero let's say katulad ni Jinggoy, masasabi mo bang liberal 'yon o conservative ba 'yon o ano? 'Di ba? You can't really tell. So kahit saan siya magpupunta, walang problema sa kanya, walang problema dito sa mga kapwa niya senador, kapwa niya sa iba't ibang partido. Basta may mapapakinabang ako sa iyo, tatanggapin na lang kita. 'Di ba? But then again, so kung kung yung mga parties, like yung sinabi ni Nika dito, pag yung mga parties kasi kung unified ang kanilang vision, unified ang kanilang mga values, 'di ba? Magkakapareha sila ng paniniwala sa politika, sa struktura ng gobyerno, sa kung paano ang paraan ng pamamahala sa economy, sa security ng bansa, sa society, 'di ba? Education, ganyan. So, pag pare-parehas kayo ng vision, more or less gagawa kayo ng isang batas or mga patakaran para na magtatagal kasi magkakasama kayo Unlike kung gagawa ka lang ng isang batas for the glory of one specific person para maging sikat ako, 'di ba? Gagawa ako ng magpapabibo ko para ako yung yun ang magiging motivation Ako yung makilala pag ginawa itong mga batas na to. Ako yung maaalala ng mga tao, 'di ba? Sa ibang bansa nangyayari din 'yan. Hindi naman kahit sa US may mga si Obamacare.
'di ba? Ibang kapal na mukha din niya si Obama, 'di ba? Pangalan mo yung health service niya sa pangalan niya, 'di ba? Pero yun yung mga tumatatak. So kung ang isang partido unified sa vision nila, mas magiging matatag. At least according to this theory, mas magiging mas matatag yung mga at pangmatagalan yung kanilang mga projects. Okay, tuloy natin. So ano nga ba ang solusyon? Unang-una, kailangan baguhin ang sistema para mas maging party-centered ang mga eleksyon. Ito ay ayon kay Hicken. Magiging party-centered, hindi na dun sa kandidato. Yun yung sinasabi niya, yun yung idea dito. Okay, tuloy natin. Kung mas binibigyan ng halaga ang mga partido kaysa sa mga personalidad ng kandidato, mas magkakaroon ng matibay na mga partido na may malinaw na advokasya. Sa ganitong paraan, hindi na lamang tayo boboto sa pangalan at personalidad. Yun. 'Di ba? Hindi ka naboboto doon sa kung sino yung politiko. Boboto ka doon sa vision noong partido. 'Di ba? Yun yung matagal ko nang sinasabi dito. Yun yung 'di ba? You're gonna be voting according to your ideologies. You will be voting according to your values. The politicians are just representatives of your values. Ganon. Yun yung idea dito. So hindi siya personality politics. Yun ang tawag ko dito, yung personality politics. Pero yung kay Nika kasi mas creative. Tinawag niyang crayon box politics. Kasi nga magkakaiba ang kulay noong mga politiko dito sa Pilipinas. Okay? Kundi sa kanilang plataforma. Alam natin na sa Pilipinas na mas mahalaga ang pangalan at personalidad kaysa sa mga plataforma o partido ng ating mga kandidato. Pero alam mo ba na ang sistema ng ating eleksyon o kung paano tayo bumuboto sa Ay, tapos na pala. Umulit na pala. So yun yung idea. Yun yung sinasabi ko na rin before, and that's why I'm very happy to have seen this girl talking about the same things. And madami pa siya mga ideas dito sa kanyang channel. And hopefully, makita niya itong ating content. And I've been trying to reach out to her so we can talk about these same things that she's been talking about on her TikTok and Instagram. Okay? I don't know exactly kung ano yung political affiliations niya. Hindi ko pa masyadong nakiklear out. Pero at least, parehas kami parehas kami naniniwala about voting according to your values, your ideologies, instead of voting for a personality, for a person, for a politician na just because wala lang. Sometimes nga wala lang eh. 'Di ba? Ako guilty ako nito eh. Yung nakikita ko minsan sa mga kagawad doon sa hindi ko kilala yung mga yun eh. Pero parang nagmi-mini-mini mo na lang ako. 'Di ba? Nung mga unang boto ko, ganoon ang ginawa ko eh. Sino ba 'to? Sige na nga, parang pag medyo tipo ko yung apelyido, na-associate ko dun sa mga kilala kong parehas ang apelyido eh. Kasi dun sa bayan namin, ganun eh. May mga kilala ako na ganito. Baka tito siya nito. Pero malay mo, hindi naman pala. 'Di ba? Pero kung at least, yung, kaya nga sa kanila, let's say sa US, mas madaling bumoto nung let's say, straight Democrats. O kaya, straight Republicans. Kasi, alam mo na yung vote, yung yung stand mo eh. So no matter kung sino yung tumakbo doon, at the very least naka-align siya doon sa mga paniniwala mo. Kasi by voting Republican or Democrat, may mga specific ideologies na yung mga yan, 'di ba? And mamimili ka na lang kung saan ka sasama. 'Di ba? So more or less representative na 'yon noong iyong mga paniniwala. So yun ang
Yun ang advantage noong yung sinasabi niya. Okay? And mas pangmatagalan kasi pag let's say yung nanalo, iba na. Kaya gano'n ang nangyayari sa mga presidente natin eh. Mga proyekto biglang natetenga kasi iba na yung nanalo. 'Di ba? Merong mga, 'di ba, nung sa Maynila, 'di ba? Yun ang pinaka-famous na ano eh, nung nanalo si Mayor Atienza. So, ang dami niyang mga proyektong ginawa, 'di ba? Tapos nung natalo siya, bumalik si Mayor Lim, lahat yung pati yung mga kalsada na ginawa ni ano, lahat pati yung mga palamuti niya sa tawag dito, sa sa Carriedo, 'di ba? Pinagtitibag. So, yun. Yun yung isang mga hindi maganda kasi magkakaiba sila. Kasi yun yung ano, yun yung kanyang personality yun eh. Kasi dito sa Pilipinas, may mga epal sign si Lito Atienza dun eh, 'di ba? Pag nakita to ng mga tao, maalala nila si Lito Atienza. So kailangan tibagin natin 'yan, 'di ba? Kailangan papangitin ulit natin yung ano, yung Baywalk, ganun. So, 'yun. 'Yun ang Crayon Box Politics nitong si Nika Gadi. That is our first topic in this video. Please like, share, and subscribe. Mag-subscribe kayong mga hayop kayo. Okay? Yun muna. Paalam.